Hello po sa inyong lahat dyan mga kababayan, magandang araw. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. So, sa akin mga kababayan, medyo hindi pa talaga masyadong okay. May karamdaman pa rin tayo ngayon. So, medyo masakit pa yung ulo. Tsaka, mabuti na lang. So, medyo hindi masakit na yung ating kalamnan. So, ngayon mga kababayan, ay pag-usapan natin ngayon tungkol po kay Ninita. So, wala si Nanay Lorna ngayon dyan sa kanila mga kababayan. No? Kasi nung last naming pagsama doon kay Ma'am Aya, nanguha kami ng similya ng kamuti, tumulong si Nanay Lorna sa pag-harvest ng kamuti. So, doon mga kababayan ay, doon po nagsisimula no na grabe talaga yung na feel kong sakit kasi sakit yung mga kasukasuhan, sakit sa ulo tapos napakainit ng pakiramdam ko dito sa aking paa. Tapos parang masakit sa mata. Kaya hindi na kami nagkakita ni Nanay Lorna simula nung araw na yon. Kasi minsan na lang ako lumalabas dito sa bahay. Tapos si Nanay siguro, parang andun na din sa sakahan ngayon. Kasi nagbabantay siya doon sa maisan mga kabayan, no? Dahil sa baboy ramo po. Dami kasing umatake na baboy ramo. Kaya, nung, nung isang linggo, pumunta siya dito, kumuha siya ng mga lansang para po may pagawa niya yung kubo doon sa gitna ng sakahan. Gitna ng maisan mga kabayan kasi para po may matulugan ang magbabantay para hindi na ma-atake ng mga baboy ramo ang kanilang mga tanim. Sayang mga kababayan kasi malapit na pong ma-harvest. Tapos, marami pong nakain, no? Mga baboy ramo doon kasi marami pa siguro mga baboy ramo ang makakit kasi marami pa mang ano doon sa gilid. Mga gubat, baka gubatan. Mga lasang. Tawag sa amin dito mga lasang. Kaya doon sinanay na ngayon doon mga kabayan. Tapos kahapon mga kabayan, medyo masakit pa yung mga kalamnan ko. Nag-chat si Ninita. Nagumusta siya. Sabi ko nga, saan daw ako? Sabi ko, dito ko sa bahay nets. Sabi ko, dito ako sa bahay nets. Sabi niya, gumusta po? Okay, okay lang. Medyo masakit yung katawan ko. Sabi ko, tapos sabi niya, kanang, pwede ka tawag. Kung bakit man? Siya nandyan na si mama. Sabi ko na parang andun sa sakahan yun nets. Hindi ako makakalabas kasi masakit yung katawan ko. Sabi, nabis daw niya si Nanay Lorna, gusto niya makita. Eh sabi ko, pag makalabas ako nets, pag makauwi nanay mo, tawagan ka na lang namin ha. Kasi, ano man siya sa sakahan ninyo, nagbantay sa maisan, dahil maraming baboy ramo. Pero sa tingin ko mga kababayan, parang andyan pa si Nanay Lorna kahapon siguro. Kasi hindi lang talaga ako lumalabas. Kasi talagang masakit yung pakiramdam ko, tapos sakit sa ulo. Hindi talaga ako lumabas. Kaya yun na lang sinabi ko kay Ninita. Para maisipan niya wala si mama niya dito. So nakita natin mga kababayan na ngayon, parang namimiss na niya talaga si Nanay Lorna. Kasi makita ko din sa kanya mga my day, nag-edit siya ng mga pictures. Nandyan si Nanay Lorna, kasama si Mama Aya. So nag-edit siya, may mga music. No? Tapos, siguro yun yung mga pinapanood niya habang siya lang naiwan sa bahay. Siya lang mag-isa doon. Kaya, siguro matagal pa talaga kami makabalik doon kay Ninita mga kabayan, no? Kasi nabisi pa sanay sa kanyang maisan. Tapos magpa-harvest pa. So, try ko, pag kaya na, ma-okay na po yung karamdaman mga kabayan. Pwede din namin puntahan doon. No? Pamasyalan namin. Kasi po mga kabayan, ang sitwasyon doon, ay hindi pa po talaga alam ng amo ni Jory daw. Kasi minsan lang talaga pumupunta doon ang amo ni Jory. Noong last time,
nakita daw ng amo niyang lalaki. At nakita niya na okay, nandun si Ninita. Pero wala daw problema yung amo ng lalaki, yung problema yung babae. So hindi pa alam ng babae. Tapos sabi ng kasama ni Jory na talagang ano daw yung amo nilang babae. Yung iso ba? Baka magalit daw. Magalit daw pag malaman na mayroong babae na kasama sila doon. Kaya yung sabi ko kay Ninita mga kabayan, yung makita niyo sa video noon kay Nanay Lorna, na pag hindi papayag ang amo na babae, so wala talaga magawa si Ninita. Kailangan niya talaga umuwi. Umuwi siya. So doon siya titira sa Salukadang. So ano naman yung kapatid niya. Sabi ko sa kanya, or kung mag-aral pa siya o pagpatuloy pa niya ang pag-aaral niya, so mas mabuti. So total, hindi naman malaki yung babayaran nila pag na-enroll naman siya. Kasi hindi siya pwede sa module. Hindi siya qualified no kasi hindi siya nabuntis. So kailangan niya talaga yung face-to-face talaga na pag-aaral. Kaya yun yung usapan namin na kung hindi papayag, so aalis talaga siya doon. Wala siyang choice. Naalis siya, mag-aaral siya ng ipagpatuloy ang pag-aaral. At saka mag-uwian lang si Jory sa kanya mga kabayan. No? Siguro isang araw, sa isang linggo, ganun. Kung makasahod. Sabi ko kay Nita. Pero si Nita parang ayaw niya talaga, gusto niya talaga doon. Pero sabi ko na, wala ka talagang choice no pag hindi papayag ang amo. Sabi niya, opo. So, uuwi talaga siya. Kasi mahirap din pag i-transfer doon mga kabayan. So, mas mahirap kasi malayo man yung paralan doon. Medyo malayo. So, mas malaki yung gastusin nila. Hatid, sundo. Tapos, mahirap din para kay Jory no kasi nagtatrabaho siya, walang motor. Kaya, mas mabuti yung dito sa Salukadang mga kabayan. Medyo malapit lang yung paralan niya. Mayroon din siyang mga kamag-anak na makasama. Di tulad doon, walang mga kamag-anak. So, mahirap baka madala sa barkada. So, yun, abangan lang natin mga kababayan kung papayag talaga yung amo na doon siya titira. Siguro, hindi na siya makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kasi hindi niya man talaga iiwan si Jory. Gusto niya talaga na kung saan si Jory ay andun din siya. So, abangan na lang natin kung papayagan ba siya ng amo ni Jory na manirahan doon sa banghouse. No? So, kahit po papayag mga kabayan, try ko din i-suggest no, na kung maaari talaga na hiwalay sila doon sa tirahan kasi meron ng mga kasama doon mga lalaki. Tapos siya lang yung babae nung pumunta kami. Try ko din i-suggest kay Jory next time namin pagkikita mga kabayan. No? Kasi mahirap kasi kapag baka si Ninita lang yung maiwan doon, nasa si Jory sa trabaho. So baka anong mangyari kay Ninita. So i-try ko yung i-suggest doon kay Jory. So yun lang mga kababayan, no? Abangan natin kung papayagan ba talaga si Ninita na doon manirahan. At isa po mga kababayan, maraming salamat po talaga no, sa lahat ng supporters, mga sponsor na tumulong kay Kumaring Irene din po. Maraming salamat. So nakita natin mga kababayan, medyo okay na talaga yung pakiramdam ni Kumaring Irene. Panay na yung tawa niya. So, hindi tulad noon mga kababayan na lagi siya nakaganon mga kababayan. Ganon kasi sumasakit yung kanyang gilid, yung kanyang biwang. Pag sumasakit na, so nakatayo na yan siya. Tapos hindi siya makatulog daw. Hindi makatulog, hindi makapagbawas. So, simula nung sinama siya ni Nanay Lorna doon sa may Lacson mga kababayan. Yung nagkasabay kami, dahil binayaran kami sa Kalinan, nakabili sila ng gamot, nakapagbawas na daw siya. So, nakapagbawas, at nakatulong din yung ginawa ni Ma'am Aya at ni Sheila yung gamot na sampalok-sampalukan mga kabayan. Kasi sabi niya,
napakapait daw. So, umiinom siya kahit ganun po yung lasa. Tapos nga, kinamagahan niya parang naihi siya mga na masakit. Tapos parang may dugo daw. So, parang nakatulong din yun. Siguro na ilabas yung ah nagpapaano ng sakit sa kanyang katawan. O ang naging dahilan na sumasakit yung kanyang gilid. Siguro baka yun yung nailabas sa kanyang ihi. Siguro lang po. Kasi ngayon daw, may sakit mo na pero hindi na talaga katulad noon na grabe yung sakit. Hindi niya talaga kaya. Sabi pa niya. Kaya maraming salamat mo no. Sa nagbigay ng pera. Yung nagpadala kay Ma'am Aya. Yung si Sir Scorpion. Maraming salamat po sa iyo. Si Ma'am Anisita Lo, maraming salamat po ma'am. Yung nahatid ko rin. So meron pa po akong ihahatid na pera mga kubayan, no? Para kay kumarin galing po kay Ma'am Noela. Yung machine. So maraming salamat po ma'am. Siguro baka mamayang hapon mga kubayan, maihatid ko po itong pera. Kung makakaya ko na po. So maraming salamat talaga sa lahat ng tulong. At salamat talaga. Medyo okay na talaga yung karamdaman ni Ellen kasi masayahin na siya ngayon, no? Hindi katulad noon na parang namumutla siya. Tapos malumbay, yung mahina talaga yung mukha niya sabi niya. Kasi ilang araw talaga siyang hindi nakatulog daw. Lalo na pag sumasakit. So ayun, medyo okay na siya. Pero babalik pa daw siya ng hospital kasi meron naman siyang pera ngayon mga kabayan, no? May nagbigay na po ng tulong para sa kanya. Meron pong nagbigay po yung binigay ni Sir Paul. So may nagbigay din galing kay binigay ni Ma'am Aya, yung binigay ko. At meron pa akong ipapahabol sa kanya mga kabayan. Kaya maraming salamat. So malaking tulong na po yun kay Kumaring Irene sa kanyang mga gamot. At herbal, katulong din yun sa kanya. So baka mamayang hapon mga kabayan, no? May atid ko po ang pera na pinibigay ng sponsor. Maraming salamat talaga sa lahat-lahat ng suportan ninyo at tulong para po sa ating kapwa. At ulitin ko mga kabayan, maraming salamat sa lahat ng supporters namin dyan, supporters ni Ma'am Aya, ni Nanay Lorna. Sa akin, maraming salamat sa mga bago naming subscribers, maraming salamat po. No? Malaking tulong po yan sa amin mga kabayan, walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Maraming salamat talaga. So marami pong mga nag-comment to na mga baguhan pa silang supporters namin daw. So, salamat po. Na-appreciate talaga namin yung tulong ninyo para sa amin mga kabayan. Malay natin mga kabayan, balang araw, makakatulong din tayo sa kapwa natin na nangangailangan ng tulong, no? Dahil sa inyo yan. Dahil sa inyo yung suporta sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, talagang hindi namin makakaya ang aming mga adhikain na tumulong sa ating kapwa. Kaya maraming salamat. Lalo na sa inyong lahat dyan mga kabayan, no? Na hindi nag-skip ads, may nag-share pa. So maraming salamat talaga. So, abangan nyo po mga kabayan ang pamamasyal natin kay Ninita, pagdating natin kay Kumaring Ellen, baka mamayang hapon. Ihatid ko po, no? So, magpapahinga muna ako ngayon mga kabayan para mamaya baka kayang-kayak na. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang araw po dyan. So, ingat po tayo palagi mga kabayan. Mag-ingat tayo, lalo na po sa mga may sakit dyan. Kasi ngayon mga kabayan, lalo na yung mga dinggi. Natatakot nga din ako sa aking karamdaman ngayon mga kabayan na baka mayroong dinggi. Kasi bago lang po nangyari doon sa Malabog na ilang linggo lang siguro. May namatay na estudyante, no? High school. Dahil po daw sa dinggi. Kaya yun, kahapon, nagpahanap ako ng tawa-tawa. Sila ni Tao Kids. Bumaba man sila Tao Kids sa Malabog mga kabayan. So, hinanapan ako ni Tao Kids. Sama sila ni Mama Aya. Naghanap sila ng tawa-tawa. Kaya yun yung ininom ko. Herbal yan dito sa amin mga kababayan, no? Yan yung kadalasang ininom daw, lalo na pag may dinggi. Yan yung ginagamot po nila. Sa durian. So, kailangan ko lang, mga kabayan, no? Panidaan. Ano ba yung panidaan? Panidaan lang na ko di akong gibati. Kung di pa ni mawala, magpa-check up na lang yun ko.
papacheck up ko na lang ito kung hindi talaga ito ah, mawala o hindi mag-iba yung pakiramdam ko, no? So, magpapacheck up na lang ako. So, yan lang mga kababayan, no? Magandang araw sa inyo lahat. Ingat po sa lahat ng mga nagmamaniho, sa mga supporters natin dyan sa ibang bansa. Ingat po kayo palagi sa pagmamaniho ng inyong mga sasakyan. So, bye-bye po mga kababayan at salamat talaga po.